yung 10 utos, no? Na ang kabanalan ng Diyos ay nahahayag sa pamamagitan ng kanyang mga utos. At kung meron man tayong batayan ng ating o yung standard ng ating moralidad natin, ay siyempre unang-una ang Diyos, dahil ang Diyos ay banal. At pinahayag din niya sa pamamagitan ng kanyang mga utos, particularly yung 10, na ang Diyos ay merong mga dapat masunod sa kanya, no? At ito nga yung mga dapat nating maging gawi nang naaayon sa tinatawag na moral law. At sa buhay po natin bilang mga Kristiyano ay hindi yung tinatawag na hindi na-abrogate yung 10 utos simula nung ang ating Panginoon ay namatay sa krus, no? Kundi naging kapantay natin ang kautusan nung tayo ay naging Kristiyano, dahil hindi na niya tayo ipinailalim dito. So ngayon po ay dito pa rin tayo sa bahagi ng Decalogue, at ito nga yung tinatawag nating Sabat, no? Yung ika-7 araw. Okay. So manalangin po muna tayo sandali. Humingi tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Ang mga makapangyarihan sa lahat, Diyos na banal, na may-ari ng langit at ng lupa. Salamat po, Panginoon, sa sandaling ito. Muli kaming nagkaroon ng pagkakataon upang ikaw ay muli naming makilala, Panginoon. Makilala, malaman ang iyong kalooban. Patnubayan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, sabi po diyan, tungkol sa Sabbath. The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also Lord of the Sabbath. Ito po yung binabanggit sa Mark chapter 2, verse 27 to 28. No? Ano ba yung Sabbath command? Marami kasi, kasama na rin yung ibang mga evangelicals, no? Na dinideny sa kanilang mga posisyon, dinideny nila yung Decalogue. At ang resulta ay nire-reject nila pati yung tinatawag na Sabbath. Ang Decalogue kasi sa paniniwala nila ay wala na sa New Testament. Natapos ito doon sa Old Testament, at ito ay para lamang sa Israel, no? At hindi sa panahon ng iglesia. Unang-una na diyan itong mga dispensationalist. Ano ba itong paniniwala tungkol sa dispensationalism, no? Meron silang tinatawag na 7 dispensations, no? Na ito yung panahon na ipinamahala ng Diyos yung kung paano ipinamahala ng Diyos yung tinatawag nating parang economy, no? At dito sa particular na topic na ito, yung dispensationalist, naniniwala sila na yung paghahati ng church at ng tinatawag nating Israel, no? Sa paniniwala nila na yung Israel at ang church ay hindi isa, kundi magkahiwalay. Naniniwala tayo na ang Israel at ang iglesia ay iisa lang. Yung Hudyo at ang mga Hintil ay binuo ng Diyos sa iisang iglesia, no? Mababasa po natin 'yan sa Ephesians. Doon sa John
aklat ni John, meron pang mga ibang kawan na hindi kasama sa buklod na ito, no? At magiging kasama rin natin sila para maging isang kawan. Okay? Sa Ephesians nakalagay doon, iisang katawan lang tayo. Okay? Dati, meron kasing tinatawag na yung dividing wall of partition, no? Na doon sa templo, hindi pwedeng magsipasok yung mga hintil doon sa loob, no? Meron kasing mga merong mga sections 'yon na para lang sa mga Hudyo, para lang sa mga hintil, para sa mga saserdote, no? Pero nung ang ating Panginoon ay pinako sa krus, namatay na sa krus, nahapak yung tinatawag nating nahapak yung kurtina, no? At nagkaroon na tayo ng kalayaang pumasok doon sa kabanal-banalang dako. At tinanggal na rin yung tinatawag na dividing wall of partition. Yung pader na naghihiwalay. Kaya yung Israel at yung iglesia ay hindi na hiwalay na katawan, kundi isang katawan kay Kristo. Okay? Ngayon dito sa kanila, sa dispensationalist, ang Sabat para sa kanila ay hindi nakasama yung church, para lang doon sa Israel. So in effect, dinideny nila yung Sabat sa panahon natin ngayon, no? At ito pang isa, yung tinatawag na yung NCT, yung New Covenant Theology, naniniwala sila na yung Decalogue o yung 10 utos ay lumang covenant na pinalitan ng bagong covenant. Okay? So dahil doon, wala na yung Sabat, kasi nga na kay Kristo na lahat, no? Si Jesus Christ na lahat yung nasa kanya na lahat. Kumbaga, wala na yung old covenant, which is yung 10 Sabat. So, sabi rito, both positions hold that the New Testament commands 9 of the Decalogue except Sabat. Okay? Doon sa dalawang posisyon na yun, dispensationalism at saka yung Old Covenant Theology, naniniwala sila na yung 10 utos, yung 9 na utos ay nandoon pa rin, wag lang yung Sabat. Okay? Kasi nga hindi, parang ang tawag sa kanila hindi buo yung 10 utos. Sa atin tinuturo sa atin na yung 10 utos ay buo pa rin. Hindi siya pwedeng mahati-hati. Okay? Kasi yung ikapitong araw, yung Sabado, ay napalitan ng tinatawag nating linggo, no? Mababasa natin yan doon sa Revelation na yung tawag doon yung Lord's Day, no? At ang tinutukoy na Lord's Day doon ay linggo, yung araw na si Kristo ay muling nabuhay. Ngayon, sabi rito, it is an arbitrary rule to make only what the New Testament repeats as binding now, no? Para sa kanila, wala nang pakinabang yung Old Testament. Kasi, ang sabi nila, wala naman daw sa New Testament yung Sabat. Kaya, sa Old Testament lang siya. So, arbitrary rule yun, no? Na tinatanggap lang nila na yung New Testament ay
ay yung Old Testament lang ang merong ang sumasakop doon sa Sabat at hindi sa umaabot sa New Testament. Pero tignan natin dito sa 1 Corinthians chapter 10, no? Verse 11. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Yan, no? So, kailangan pa rin yung Old Testament kasi nga, ito yung nagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan sabi ro, pinakahalimbawa, no? At nangasulat para magpaalala sa atin. Sa Romans 15:4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kailangan pa rin natin yung Old Testament dahil hindi magkakaroon ng kakumpletuhan ang New Testament kung wala yun, no? Sa Luke chapter 24 verse 27, ayan, sabi niyan, at nagmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaaninaw niya sa kanila. Saan ba yan? Tama. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Yun. Sa pamamagitan ng Old Testament, nakikita na nila, no, ipinaaaninaw na sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Ang tinutukoy po rito ay si Jesus Christ, no? Sa pamamagitan ng Old Testament, makikita na yung mga bagay tungkol kay Jesus Christ na yun ay may katuparan. Yung mga bagay na yun ay tinutukoy ang ating Panginoon at may katuparan ito sa bagong tipan. Sabi sa verse 44 ng Luke 24 din, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. So, dito, ginamit ng ating Panginoong Jesus sa pagpapaliwanag, ito, tungkol yata ito doon sa yung Emmaus encounter, no? Nung yung ating Panginoon ay nabuhay uli. At nagpakita siya doon sa dalawang alagad, doon sa lugar ng Emmaus. Ang sabi niya rito, ito yung mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin. Kasi hindi nga nila maintindihan si Jesus Christ nun eh. Sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Dito, ginamit ni Jesus Christ yung Old Testament para makita nila yung katuparan nito kay Jesus Christ. Na kung wala ang ating Panginoong Hesukristo, hindi nila maiintindihan ang Old Testament. Okay? So, tinitignan ang Old Testament, ang New Testament, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Na kung wala ang ating Panginoong Jesus, ay hindi magiging maliwanag yung sinasabi sa Old Testament, no? Kasi si Jesus Christ nga yung tinutukoy sa New Testament. Sa Old Testament, no? Using their own rule, the Sabbath is repeated in the New Testament. Yan. Kung pagbabatayan natin yung kanilang rule nung mga may posisyong ganito, no? Sabi ron sa Mark chapter 2 verse 27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. So ang ating Panginoon na yung nagsasalita rito, no? May natitira binanggit din niya doon sa Hebrews chapter 4 verse 9, may natitira pang ang isang
pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. So yung Sabat ay pinagtibay ng ating Panginoon dito sa New Testament, no? Na ayaw nilang paniwalaan kasi, no? Na dito sa sa Old Testament pa lang ay may kinalaman na yung ito kasi yung ang tawag dito yung creation, yung creation Sabbath. Na ito'y ginawa para sa tao talaga, no? Ano ibig niya sabihin dito sa ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao dahil sa Sabat? Ang Sabat, nung ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos matapos yung kanyang gawa. Na siya rin naman pinakahalimbawa ng mga tao ni Eva at Adan na kanilang pwedeng i-celebrate yung Sabat na kasama ang Diyos, na ito yung araw ng kanilang pamamahinga. Sa ganitong araw, magkaroon sila ng ang tawag dito, yung ano ba yung delight sa Tagalog, yung katuwaan, no? Na kasama ang Diyos, na inaalaala yung mga panahon na nilikha ng Diyos yung magagandang mga bagay sa mundo na pwedeng ma-enjoy ng tao. Kaya yung Sabat ay ginawa para sa tao. Okay? At hindi ang tao para sa Sabat. Na para bang nilikha ka para maging alipin ka ng Sabat. Hindi ganon, no? Ang Sabat ay ginawa para sa kapakanan mo, no? Para magkaroon ka ng kapahingahan sa lahat ng iyong mga trabaho. Okay? O halimbawa, ikaw ay napagod sa buong maghapon, sa buong 6 na araw na iyong ipinagtrabaho. Ginawa ng Diyos yung Sabat para magkaroon ka ng kapahingahan, no? Para hindi mo gamitin ito para magtrabaho ka na naman uli. Kasi design ng Diyos para sa atin na tayo ay makapagpahinga rin. Kaya nga sa kanila, pag halimbawa dumating na yung dumating na yung 7 taon, no? Yung lupa nila ay pagpapahinga hindi nila bibigyan, hindi nila tataniman yan. May kapahingahan din, no? Ang lupa. O halimbawa, dumating yung tinatawag na tawag dito, yung day ng Pentecost. Ito yung panahon na lahat ng mga alipin ay malaya na sila sa lahat ng pagkakautang nila doon sa kanilang mga pinagkakautangan. Yung tinatawag Year of Jubilee yata, di ba? Jubilee yata yung araw, yung ano na yun. At ito rin yung panahon na sila ay nagpapatawad na sa lahat ng mga sa lahat ng kanilang mga nagawang mga kasalanan. Kung sila ay naalipin, ay malaya na sila pagdating ng Jubilee. Ngayon, dito tayo sa Sabbath is binding. Pag sinabi nating binding, umiiral pa rin ito, no? At tayo pa rin ay nakatali dito sa Sabat. Hanggang ngayon, ito ay pinaiiral pa rin sa atin. The Christian Lord's Day of Sunday corresponds to the Sabbath. Dito sa creation na mandate. Dito sa creation mandate, sabi rito, divinely instituted ordinances to govern human life. Okay? Ito ay nag-govern na talaga sa buhay ng tao. Hindi pwedeng mawala ito. Dinesign ito ng Diyos para ang ating buhay, no, ay magkaroon din ng kapahingahan. Talagang ang layunin talaga ng Sabat ay para sa tao. Mabigyan ng sapat na pahinga ang tao,
makatulog yung tao, na makakasama niya ang ating Panginoon. Sabi rito sa Genesis 2:2, at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So ito yung pagkakataon na ang tao ay titigil sa kanyang mga ginawa, gagawin, at kailangan niyang makapiling ang Diyos. Layunin talaga ng Diyos na sa ganitong pagkakataon ay makasama niya ang tao, no? Ang pangunahing dapat tinitingnan doon ay yung kagustuhan ng Diyos na makasama ka, kaya niya ginawa yung Sabat. Okay? Para mag-govern ang human life. Sabi rito, okay, note, this is in line with other ordinances of creation mandate. O yun, halimbawa yung ating mga trabaho, no? Okay. To disregard any of these ordinances will prove dehumanizing. Yan. Pagka itong mga ordinances na ito ay pinagwalang bahala natin, tayo rin yung mapapahamak. Kasi hindi tayo magkakaroon ng kapahingan, mapapagod tayo. Masisira yung ating katawan dahil sa sobrang pagtatrabaho. Okay? So God intended it for the good of humanity. Yan dahil lang na kaya binigyan tayo ng dinisign yung ating katawan para matulog at magkaroon tayo ng kapahingahan. Magkaroon ng kapahingahan yung ating isip at ang buong ating pagkatao, no? Sabi rito, God intended it for the good of humanity, that good is missed when disregarded. Yun, pinaliwanag ko na kanina, no? Attempts to tamper with the principle in history proved counterproductive. Kasi meron ng mga nag-attempt na yung 7-day cycle ng ating kalendaryo, ng ating araw, ay binago. Halimbawa, doon sa yung ayon sa paliwanag ni Pastor Noel, nung panahong 1789 yata yun, yung nagkaroon ng French Revolution, ginawang 10-day yung cycle, no? Na yung buong isang linggo ay 10 araw. So, 9 na araw silang magtatrabaho at yung 10 araw, yun yung araw ng kanilang pamamahinga. At nagresulta yun sa pagkasira ng parang economy at ng yung buhay ng tao, no? Kasi humaba yung kanilang araw ng pagtatrabaho dahil sa 9 na araw, no? Kasi ang gusto nila yung dami ng produksyon. Kaya ginawa nila yung 7-day cycle na yun. So sa halip na maging productive sila, ay naging counterproductive pa. Okay. Moral law. Kasama ito sa moral law. No? It is divinely written decalogue to define man's moral standard. Sa Exodus chapter 20 verse 9, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw niyang iyong anak na lalaki ni babae, niyang iyong aliping lalaki ni babae, niyang iyong baka, niyang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So ito na po kasi yung time na nung na-codify yung law ni Moses, no, na ginawa silang isang bansa, ay ipinag-utos na lahat ng nasasakupan ni Moses ay huwag gagawa ng anumang uri ng gawa. Okay? May utos nga na sila na
na parurusahan sila. Yung iba papatayin pa nga, no? Pagka sila'y hindi tumupad doon sa ikapitong araw. Kaya kasama yun sa moral law, yung ika-4 na araw na yun, na araw ng Sabat. The Ten Commandments are deemed unitary, not separable. Okay, hindi ito pwedeng paghiwa-hiwalayin. Isang buong unit siya, no? Sabi ron sa James chapter 2 verse 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan ay gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Isang utos lang ang iyong masuway, nasuway mo na lahat. Kaya ito'y unitary. Ang ipinapakita lang nun, ang tao ay talagang taga-suway ng batas. Taga-suway siya talaga ng batas. Kaya, yung moral law, o yung Sabat, o yung Decalogue, no, ay binding pa rin sa panahon natin ngayon. Dahil, yun ang nagpapakita ng ating pagiging makasalanan. At yun ang magiging dahilan para tayo ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Point. As moral standard, it defines for man what is right and wrong permanently. Kaya ito'y may kinalaman pa rin sa ating mga gawi, no? Kasi dito natin makikita kung ano talaga yung tama at mali. Na hanggang sa ngayon, yun pa rin yung ating pinagbabatayan kahit sinasabi sa atin na tayo ay hindi sakop ng kautusan, kundi ng biyaya. O wala tayo sa ilalim, no, ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ngayon, ano yung lawful use nito? Ang lawful use nito ay for conviction of sinners and sanctification of believers. Yan. Para pag nakita natin yung 10 utos na yan at meron tayong nasuway, ito yung magsasabi sa atin na tayo ay nagkasala. At ito rin yung magpapaiwas sa atin na gawin yung bagay na yun. Huwag natin gawin yun. At magsisi tayo kung yun ay ating na-violate. Sabi rin sa 1 Timothy 1:8, datapwat nalalaman natin ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ganawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil nagsisipatay sa ama at nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumba ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral, ayon sa ebanghelyo ng kaluwalhatian ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Ano ba yung lawful use niya? No? Sundin natin yung kautusan. So, pagka ito ay sinuway, halimbawa, sinabi rito, hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at sa mga makasalanan. Yung mga nagsisipatay sa ama at nagsisipatay sa ina, halimbawa, itong nagsisipatay sa ama at sa ina ay sumusuway tayo doon sa tinatawag na honor thy father and thy mother, no? Na pagkasinuway natin yon at tayo nagsipatay sa ama at sa ina, ay sinusuway natin yung batas na ibinigay ng Diyos para doon. So, para maging lawful ito, ay kailangan sundin natin yon. Huwag nating i-violate yung batas tungkol doon.
O halimbawa dito sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, yan, no, sa kapwa lalaki at sa kapwa babae, yung homosexuality, no? Doon ay nasusuway natin yung tinatawag na yung ikasampung utos na tayo wag tayong magnasa sa asawa ng ating kapwa, wag tayong magnasa sa mga pag-aari ng iba, no? At sinasabi rin doon sa Romans na wag tayong yung mga lalaki ay mga nakikisama na doon sa kapwa lalaki, no? Inanon na nila yung kanilang sariling kalikasan. Sinuway na nila yung batas ng sarili nilang kalikasan at sumama na sila doon sa kapwa nila yung kapareho nilang sex. So, ano yung lawful use nun? Huwag nating gawin yung mga bagay na yon. Dahil pag nilabag natin yung mga bagay na yon, ay nababiolate natin ang law. O ito, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, ito po yung mga kidnapper, no? Nalulabag natin yung huwag kang magnanakaw. Yan. So, kailangan nating sundin yung utos na yun, huwag tayo magnakaw. Dahil sa mga bulaan, ito yung mga sumasaksi sa mga di katotohanan, no? At kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral, no? So, ang 10 utos ay binding pa rin sa New Testament dahil sa ginagamit pa rin natin itong batayan kung meron tayong mga nalalabag na batas at meron tayong mga nasusunod na batas tungkol dito. May tanong po ba? Medyo malabo. So sabi rito, Paul's list follows the content and order of the first 9 commandments. There is an unlawful use of the Decalogue. Yan. Ano ba yung unlawful use of the Decalogue? Pagka ginamit natin yung kautusan bilang paraan ng kaligtasan, no? Yun po yung unlawful use of the Decalogue. Kapag ito ay ipinaiiral pa rin natin sa panahon ngayon na hahatulan tayo dahil nasuway natin yung Decalogue. Yun nga, legalism. Pagka tayo ay masyadong pinanghawakan natin masyado yung Decalogue at ginagamit na natin ito para isumpa natin yung ating kapwa, hatulan natin yung ating kapwa, at tinataas natin yung ating mga sarili na para bang tayo lang ay nakakatupad nun, nagiging unlawful na ang paggamit natin sa Decalogue. Na ito ay para lang naman talaga doon sa mga taong hindi pa kumikilala sa Panginoon. The Sabbath is not bondage. Hindi tayo dapat magpaalipin dito o hindi ito ginawa para tayo ay maalipin ito, no? Believers must spend the Lord's Day with gracious joy. Noon kasi, sabi rito, ito yung dapat na pag-ingatan, no? Okay, dito muna tayo sa una, no? Believers must spend the Lord's Day with gracious joy. Doon pa lang sa creation mandate, ibinigay na talaga ito ng Panginoon para ma-celebrate yung ginawa niyang paglikha sa mundo, no? At intensyon pa talaga ng Panginoon, ayon sa sinabi ng Panginoon, na ginawa ang Sabat para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Na ma-enjoy natin ang Sabat na makasama ang Panginoon at ma-enjoy natin na ang Sabat para naman tayo ay magkaroon din ng kapahingahan, no?
Hindi tayo nilikha para matakot pag nasuway natin yung Sabat. Okay? Hindi ito ang design ng Panginoon. Ang mga example nga niya ay yung mga araw ng kanyang pagpapagaling nung araw ng Sabat na ito ay tinutuligsan ng mga Pariseo, no? Na sobrang pinangahawakan nila yung Sabat, na bawal buhatin yung higaan ng tao sa araw ng Sabat. At meron pang isang pangyayari na dito ay pinaliwanag din pinaliwanag ng nakaraang pastor na yung pagtutuli, no? Na nakalimutan ko na yung pagpapaliwanag niya eh. Pero ang naging issue rito, meron kasing tinuli nung araw ng Sabat. Doon sa John nakalagay yun, no? Ang tanong ng Panginoon ganito. Ang pagtutuli kasi ay ginagawa yan sa ikawalong araw matapos na ipanganak yung isang sanggol, no? Pagkatapos sa ikawalong araw tutuliin yung mga sanggol. Paano kung yung ikawalong araw ay pumatak doon sa araw ng Sabat? Okay? Hindi mo ba tutuliin yon, yung batang yon? Pumatak ng araw ng Sabat, yung ikawalong araw eh. Ang sagot doon, tawag dito, yung mas nananaig yung batas na nauna, no? Kaysa sa sumunod doon. Bago ibinigay yung 10 utos, nauna munang ibinigay yung pagtutuli. Kasi nung panahon ni Abraham, nung siya ay nagtiwala sa Diyos, tinuli siya, di ba? Bilang tanda ng kanyang pananampalataya. At yung mga yung mga anak niya sa loob ng kanyang tahanan, pati yung mga alipin, ay tinuli din bilang tanda na sila'y nasasakop doon sa covenant ng Diyos. So, hindi tayo bandage nung Sabat, no? Ginilikha ito para sa ating kapakinabangan. Okay, ito po yung dapat pag-ingatan. The Sabbath command may become and is often used as a legal bandage. Yan. Ito na pinapaliwanag natin kanina. Provision of external underscoring things not to be done on Sabbath. Sa Mark chapter 2 verse 24, sinabi sa kanya ng mga Pariseo, narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid? Yan, no? Okay. Satisfaction in rituals. Yung halimbawa, mag-aano sila sa araw ng Sabat na wala naman sa loob nila. Wala naman sa puso nila yung tamang pagsamba. Gusto lang nilang matupad yung kanilang pagsunod dahil araw ng Sabat. Pero sa loob nila, wala naman, no? Ganon din sa araw ng Sunday. Na pag tayo ay sumasamba sa araw ng Sunday, hindi lang tayo sumasamba dahil gusto nating umattend kasi kaugalian na natin yun no? Hindi. Kundi ang Sunday ay isinasagawa ng buong puso mo, no? Kung wala sa puso mo yung pagsamba, wag ka na lang sumamba dahil hindi naman kalulugdan talaga ng Panginoon yung ginagawa na yon, no? Yun ang dapat ingatan, yung satisfaction and rituals. Condemnation of rivals, no joy when there is sick censure of others na nagsasabi, sabi dito sa 65:5, no? Na nagsasabi, humiwalay ka, huwag kang lumapit sa akin sapagkat ako'y lalong banal sa iyo. Ang mga ito ay usok sa aking ilong, apoy na nagliliyab sa buong araw. Ito na nga yung sinasabi natin kanina, na kumo ikaw ay nakatupad doon sa pagsamba mo sa araw ng Sabat, yung iba naman ay kinukundina mo na para bang ikaw lang yung nakakagawa nun, no? Sabi nung isang Pariseo doon sa isang publikano, alam natin story nun, di ba?
na, Panginoon, nagpapasalamat ako dahil sa ako'y hindi katulad nung taong to. Ako'y nag-iikapo, no? Ako'y nag-aayuno. Di tulad ng taong ito na makasalanan. Yun. Ayaw ng Panginoon yung ganon, no? So, meron ding binabanggit sa sa book ni Amos, no, tungkol doon na wala sa loob ko yung binabanggit tungkol doon. Sa chapter 8 ng Amos. Di bali na lang po. Sa susunod na ko na lang babanggitin. Baka sa susunod ng pag-aaral natin nawala sa loob ko eh. Tungkol pa rin po yun sa Sabat, no? So may tanong po ba? Ano po ba ang mga dapat nating isagawa pag-araw ng Sabat? So kasama po ito sa moral law, no? Decalogue po yung pinag-uusapan natin. At dapat magkaroon tayo ng wastong pananaw pagdating sa Sabat. O kung meron po kayong idadagdag, baka may nakalimutan kasi ako, no? O baka yung hindi naging masyadong maliwanag yung aking pagpapaliwanag sa inyo. Halimbawa, itong yung man is merited for Sabbath keeping and God is gracious to Sabbath breakers. Oo nga, hindi ko na yata nabanggit yun na. Okay, nalagpasan ko pala to, no? Opo, nasa beware pa lang kayo. None is merited for Sabbath keeping, no? Ayan, and God is gracious to Sabbath breakers. Ayan, magandang ito pala yung nasa Amos, no? Ito, no, yung none is merited for Sabbath breaking. Kasi hindi naman tayo, sa pagsunod natin sa Sabbath, iniisip natin tayo ay kalulugdan ng Diyos. Bibigyan tayo ng biyaya dahil sa Sabbath keeping, no? Hindi natin na may merit yung grace ng Diyos dahil sa Sabbath keeping. Ang Diyos ay on the contrary pa nga di ba? God is gracious to Sabbath breakers. Ang ibig lang sabihin yan, ang biyaya pa rin ng Diyos ang magiging dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng kaligtasan. Hindi natin na may merit ang anumang bagay na gusto ng Diyos na ibigay sa atin dahil lamang sa Sabbath keeping. Pero hindi ibig sabihin na i-violate natin yung Sabbath. At pag pinag-uusapan natin yung Sabbath sa panahon natin, ito yung Sunday, no? Ito, andito pa nga pala, no? Yung point, no? Nakalimutan kong ano yun to. When oriented to the gracious salvation in Christ, the Sabbath is spiritual rest. Okay? Pagka pinag-usapan natin yung kaligtasan kay Jesus, ito yung Sabbath natin na spiritual rest. Yun po yung sinasabi sa Hebrews chapter 4, no? The Sabbath rest is in the soul's delight in the Lord. Yan. Not the day alone. Yan, hindi lamang yung araw na yon ang binibigyan natin ng diin doon, kundi yung kapahingahan na tayo ay mayroong katuwaan sa presensya ng Panginoon. A sufficient one day rest qualifies better for 6-day work. Beware of alcoholism, no? Okay, yung isang araw na pahinga ay okay na yun para doon sa 6 na araw nating pagpapagod. Sapat na yung isang araw na yun para tayo makapagpahinga. Ito, nasa chapter 8 ng
Amos. Sabi rito sa challenge natin, enjoy the Lord's day as your holy rest in the Lord Jesus. Yan. Sa Amos 8:5 sinasabi, kailan daraan ang bagong buwan upang tayo makapagbili ng gugulayin at ang Sabat upang mailabas ang trigo na gawing munti ang efa at malaki ang siklo at gumawa ng karayaan sa magdarayang timbangan. Ito raw yung mga taong kung kailan dumating yung Sabado, nasa loob sila ng linggo, nasa loob sila ng iglesia, ay saka naman nila iniisip yung kanilang mga trabaho, yung kanilang mga pagkakakitaan, no? Na ayaw ng Panginoon. O kailan daraan ang bagong buwan. O kung kailan iniisip nila na sila ay makakapag-celebrate ng Sabat, hindi pa rin mawala sa isip nila yung mga gagawin nila sa bahay, yung kanilang mga planong pagkakakitaan, ganun, no? So, hindi po tayo dapat maging ganun. Kasi pinapakita na ng banal na kasulatan kung ano talaga ang pag-uugali ng mga tao pag-araw ng Sabat. At ito nga, no? Kung kailan linggo, saka tayo nag-iisip ng sinasama natin sa ating pag-iisip. Ako pupunta ako sa ganito, mag-outing kami, mamasyal kami, no? O magtatrabaho ako, ganyan. So alam na po natin ang ibig sabihin. So may tanong po ba? Naalala ko yung isang kasama namin sa church noon, no? Nung nasa charismatic pa kami. Nagtitinda sila ng kahoy, mga panggatong. Hindi uma-attend ng linggo. Kaya pala, hindi uma-attend. Maraming bumibili pag araw ng linggo. Mabili daw pag linggo no? Kaya sa gabi na lang siya uma-attend sa ibang yung mga araw ng hindi na yung araw ng Sunday. Question po. Sarado po ba yung ating mga shop, yung mga tindahan pag araw ng linggo? O nanghihinayang tayo sa kikitain natin? Kaya naman pong ibigay ng Panginoon yun, no? Nako, sorry po, baka hindi ko kayo gustong patamaan, kasi ito lang po yung pag-aaral natin, no? Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Mas lalo tayong pagpapalain, di ba? May tanong po ba? May paliwanag din si Pastor Noel yan, no? Na hindi, ang sabi nga Sabbath is made for man and not man for the Sabbath, di ba? Merong mga exemption naman sa mga ganong pagkakataon. Na kasi yan ng batas din ng batas ng pagtatrabaho, di ba? Meron silang kalayaan yung mga ganong klaseng trabaho na pairalin yung araw ng linggo. Bibigyan ka rin naman ng isang araw na di ba? Na pahinga, di ba? Nang off pag. So siguro yung mga bagay na parang exemption. Wag lang talaga nating idadahilan yung na kahit na hindi naman totoo, nagtatrabaho tayo. Diyos naman nakakaalam nun. Pero sa mga ganong pagkakataon, parang meron pang mga dagdag na si Pastor Noel doon pagdating doon sa araw na ng linggo na tayo merong trabaho. So hindi naman tayo bandage ng Sabat. Sabi nga doon. Halimbawa, yung tulad ni Miles, no? Yan, minsan may siya ng Sunday. Ayan, halos karamihan sa mga pagdating sa health, Yan, tungkol dyan.
Isa na rin yan. Oo. Pag meron silang mga operations. Oo. So, kailangan talagang mga exemptions yon sa Sundays. Salamat sa mga tanong na ganun. No? Maintindihan natin yung mas lalong lumalawak yung pangunawa natin sa mga ganung Pero po ba? Karagdagan pa tayong mga pwedeng ibahagi. Ano po, Ate Beth? Apo. Ah. Ganun ang ginagawa. Tapos minsan, automatic kami makasama dito yung kasama ko. Yung update lang ako umate. Nagad ako sa sawa ko pagkakal ng mga dahil ipuwi na tayo. Nagkakakita, sayang. Pinalo ako ng Diyos. Kasi ganun ang ginagawa ko, nagkakakintay kami. Kaya, yun. Sakalo kami ng storage yun, napalo ako, nakapa ako. Kaya ko lang magdya kasi madaling araw. Loto na kami ng sabi yung tangke ng kulit, ibabaw. Umabaw ng umabaw. Nadulas ako. Sabi ko, bukat ako niyan tindahan bago kami mag-source. Yung hindi ako nakasigaw, hindi ako nakakala. Tawag ko sa mga tulong pa sila. Matagal akong hindi nakatayo. Mula nung nalayo ko, nakapa ako doon. Hindi na ako mag-usap sa tindahan. Praise God. Ayun. Salamat sa palo ng Panginoon, Tinuturing tayong tunay na mga anak. Meron pa po ba? May sumesenyas na po ba? Naamoy ko na yung Opo. I-check niyo po ako kung ako lagi. Di po ba yung panahon ni Jesus Christ yung Sabat ay Sabado. So ngayon po, ay doon, bawal talaga kahit magluto ka ng pagkain, bawal talaga doon. Ay ngayon po, tanong po, di ba yung Sabat ngayon, di ba yung resurrection na ni Jesus Christ, so Sabado, Lord's Day ngayon. Opo. Tanong po ay hindi po ba nakakalimutan sa Diyos yung halimbawa, umaga, wawalis ka na, gagawin mo sa gawain bahay, hindi po ba hindi nakakalimutan sa Panginoon? Bago yung sa umagang pag-isip, Opo. kasalanan po ba yun? Halimbawa, maglilinis ka ng bahay, anong gagawin mo? Pag-araw po ng linggo? Yung pag-araw ng linggo. Hindi naman. Hindi naman po. Kasi nagkaano sa akin mo na Hindi. kasi nakakilala mo sa akin yung kapanahon ng Jesus Christ. Balik tayo magluto ka ng pagkain ng bawal. Kahit yung mga hayop, hindi na naman. Ang mga Bali, hindi na po ngayon yun. Hindi na natin na-apply ngayon yun. Hindi po, yung mga panahon na yun, mga Pharisees lang naman po yung mga nagbabawal, na mga ganun, mahigpit sila sa mga ganoon. Opo, saka yung ibang mga Hudyo na nasa Judaism sa paniniwalang ganun. Opo. Pag nagwawalis tayo maganda nga po, nagwawalis tayo ng wala po kinalaman sa paglabag sa sa Sabat. Doon lang po sa mahigpit yung mga Pariseo at mga Hudyo noon na kahit yung magsindi ka ng apoy bawal yun Para sa kanila trabaho na yun.
Dito yung pang second bullet sa point, yung Sabbath keeping is the freedom of being able to do what the 6 days live. Ayun, yung kasi limitado yung araw natin pagka doon sa 6 na araw na yon kasi tayo ay nagtatrabaho, di ba? Kasi binigay sa atin yung 6 na araw para magtrabaho. Kaya ibinigay yung 7 araw para tayo makagawa ng mga bagay na gusto natin, pahinga, no? So yun, limitado yung araw natin pagka tayo'y nasa oras ng trabaho, at ito yung araw ng kapahingahan na pwede natin gawin yung mga hindi natin nagawa pag sa 6 days na yon. Siyempre, unang-una yung araw natin sa Panginoon. Yun ang unang-unang, kasi sa mga araw na yon, sa na linggo, na hindi linggo, puro trabaho tayo, no? At kung makaisip man tayong manalangin, siguro kung nasa break time tayo, di ba? So ganun. Meron pa bang ibang pwede kang i-share, ano? Baka meron pang Okay pong mga nasa likod po. Baka meron tayong mga naiisip na mga Doc Adi, Sister Vanji, baka meron kayong mga agam-agam na pwedeng meron tayong mga tagapagpaliwanag dito, no? Kasi pag tinitingnan ko kayo, parang meron kayong gustong itanong eh. Meron pa po ba? Para bang nag-aalangan lang kayong itanong. Meron pa po ba? Apo. Sa pag-aaral po natin, dapat po natin lagi magpasalamat sa Panginoon na tinignan ng isang araw para magkaroon tayo ng kapahinga upang magaman natin ang pagpapasalamat sa Panginoon at maipahinga din niya ang ating katawan. Kaya salamat sa Diyos dahil amin sa araw ng tagapin na gano'n para magkaroon. Kasi kung nagkaroon po trabaho, hindi rin maganda para sa tao. Salamat at binigay ng Lord's Day para sa kanya, sa tao. Opo. Ayun po, pinag-iingat din tayo sa bullet 3, ano, sa point, yung workaholism. Yun, mayroong mga tao kasing hinahanap-hanap talaga ng katawan yung trabaho, no? Masyado silang workaholic at nakakasama talaga sa katawan natin yun, nakakadagdag ng stress yun, no? At yung stress ay isa sa mga pagkain ng cancer. Yun ang mga dahilan ng mga sakit na cancer. May tanong pa po ba? Okay na. Sige, sumesenyas na po yung ating kapatid doon sa likod. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon. Dagdagan mo po ang aming kaalaman patungkol sa araw ng Sabat upang aming magamit, Panginoon, ang mga araw na ito, hindi sa sarili naming kapakinabangan, Panginoon, kundi sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Pagpupuri na malaman namin, Panginoon, na ikaw ay nagbibigay ng kalayaan sa amin at hindi ng bondage sa mga ganitong sa mga araw ng Sabat. At tulungan mo kami, Panginoon, na maiwasan ang mga bagay na dapat na ibigay namin sa iyo
ay nagagawa pa namin, Panginoon, ng mga ganitong ng mga araw na hindi mo inilaan para sa amin. Salamat, Panginoon, sa 6 na araw na pinagkaloob mo sa amin. At sa isang araw, Panginoon, na kung saan kami ay pwedeng mamahinga ay sa presensya mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito pang aming dalangin. Amen.